Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang malaman kung sino-sino ang magkakasama nating tututok sa kwentong ito mula sa iba't ibang lugar. Ngayon, simulan na natin. Hindi lumaking mayaman si Serena Villacorta, pero lumaki siyang may dangal. Sa maliit na bayan ng Lokban, Quezon, doon siya namulat sa katotohanang ang buhay ay hindi ibinibigay ng basta-basta. Kailangan itong paghirapan, pagtiyagaan, at minsan ipaglaban kahit halos maubos ka na. 12 taong gulang pa lamang siya nang bawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa stroke. Ang kanyang inang si Lucita ay naiwang na mag-isang bumuhay sa kanya sa pamamagitan ng pananahi ng kurtina, uniporme, at paminsan-minsang barong para sa mga kasalan sa bayan. Dahil doon, maaga pa lamang ay nasanay na si Serena sa tunog ng makinang panahi, sa amoy ng bagong plantsyang tela, at sa pag-iimpok ng mumunting kita sa lumang lata ng biskwit. "Anak," madalas sabihin ni Lucita habang nagtatahi sa ilalim ng mahinang ilaw, "hindi naman masama ang maging mahirap. Ang masama, yung mawalan ka ng bait at dangal dahil lang gusto mong gumaan ang buhay mo." Itinanim ni Serena sa puso ang lahat ng iyon. Hindi siya pala sagot, hindi rin siya pala asa. Tahimik siyang nag-aral, tumulong sa bahay, at natutong makihalubilo sa mga tao ng may respeto. Nang makatapos siya ng kursong Business Administration sa isang maliit na kolehiyo sa San Pablo, hindi agad siya naghangad ng malaking trabaho sa mataas na opisina. Sa halip, dinala niya sa Maynila ang talento niyang pag-aayos ng bulaklak at simpleng dekorasyon, mga bagay na natutuhan niya sa kakasama sa ina tuwing may kasalan at binyag sa probinsya. Doon nagsimula ang munting negosyo niyang floristry at event styling. Hindi iyon agad sumikat. Sa umpisa, siya mismo ang nagbubuhat ng paso, nagtatali ng ribbon, at naglilinis ng venue matapos ang programa. Ang unang taong naniwala sa kanya ay si Bembem Leorin, isang masayahing baklang accountant na nakilala niya sa maliit na supplier shop sa Dangwa. Sumunod si Maring Pashing, isang veteranang flower arranger na nawalan ng trabaho sa dati nitong pinapasukan, at si Toto Nakwa, isang payat ngulit masipag na delivery rider na kahit madaling araw ay handang bumiyahe para lang maihatid ang mga kailangan sa event. "Serena, balang araw lalaki rin to," sabi ni Bembem minsang 2:00 na ng umaga habang nagbibilang sila ng kulang-kulang na kita pagkatapos ng debut setup. "Makikita mo, hindi habang buhay tayo amoy bulaklak at pawis lang." Ngumiti si Serena noon. "Okay na ako sa amoy bulaklak, wag lang amoy utang." Unti-unti, umusad ang kanyang negosyo. Mula sa simpleng birthday setup, napunta siya sa mga kasalan, corporate launches, at charity events. Hindi siya yamanin, pero gumiginghawa ang buhay. Nakapagpadala siya ng regular sa ina, nakapagpaupa ng maliit na apartment sa Quezon City, at nakabili ng second-hand van para sa deliveries. Sa paningin ng marami, sapat na sana iyon para masabing matagumpay na siya. Pero sa puso ni Serena, may kulang pa rin noon. Isang tahanang kumpleto, isang pamilyang matatawag niyang kanya. Doon pumasok sa buhay niya si Adriel Vergara. Nakilala niya si Adriel sa isang hotel function sa Makati, kung saan kliyente nito ang kumpanyang nag-hire sa team ni Serena. Matangkad, maayos manamit, makinis magsalita, at marunong makisama. Sales executive si Adriel sa isang imported furnishings company. Hindi ito gaya ng ibang lalaking nakilala ni Serena na puro yabang lamang. Si Adriel ay marunong magpatawa, marunong makinig, at higit sa lahat, marunong magpanggap. "Ang ganda ng gawa mo," sabi nito kay Serena habang pinagmamasdan ng floral backdrop na halos siya mismo ang gumawa mula umaga hanggang gabi. Nagpasalamat si Serena, medyo nailang. "Trabaho lang po." "Adriel," sagot nito, sabay abot ng kamay. At ayaw kong tinatawag akong po ng babaeng mas mukhang responsable pa sa buong event na to. Doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng halos 1 taon, niligawan siya ni Adriel ng maayos. Dinadalaw sa shop, pinapadalhan ng pagkain ang team kapag puyatan, at magalang na nakipagkilala kay Lucita. Kahit si Bembem,
Nalikas na mapagduda sa mga lalaking sobrang kintab magsalita, ay napaamin minsan na mukhang matino naman si Adriel. Bulong nito kay Serena isang gabi habang nag-aayos sila ng inventory. Kung manloloko yan, pang best actor ang atake, pero sana naman hindi. Sa kabila ng biro, naniwala si Serena. Hindi dahil bulag siya, kung hindi dahil gusto niyang maniwala na may lalaking kayang pahalagahan ang isang tulad niya. Nagpakasal sila makalipas ang 2 taon. Hindi marangya, pero maganda. Garden wedding sa Tagaytay. May simpleng ensemble ng violin, maraming puting rosas, at mga taong totoong masaya para sa kanila. Sa umpisa ng pagsasama, maayos naman ang lahat. Si Adriel ay maalaga, mapagpakumbaba sa paningin ng iba, at marunong magdala ng sarili sa mga kliyente ni Serena. Dahil mahusay itong magsalita at presentableng kasama sa mga business meeting, unti-unti rin siyang napapasok sa ilang mahahalagang usapan sa negosyo ng asawa. Mas okay siguro kung ako na ang humarap sa corporate clients na yan, mungkahi ni Adriel minsan habang nagkakape sila sa kondo, para ikaw makapag-focus ka sa creative side. Hindi naman yun agad tinutulan ni Serena. Sa totoo lang natuwa pa siya. Pakiramdam niya, partner niya talaga ang asawa. Kakampi, kasangga, yung tipong kapag pagod ka na, may sasalo sa'yo. Pero may isang taong hindi kailanman natutuwa kay Serena, ang ina ni Adriel na si Doña Mirelda Vergara. Mula pa lang sa engagement dinner, ramdam na ni Serena ang malamig na tingin ng biyenan. Palaging nakangiti sa harap ng iba, ngunit may tusok ang bawat salita. Magaling naman palang umiskarte ang mga probinsyana ngayon, ha? Sabi ni Doña Mirelda, habang kunwari pinupuri ang engagement ring ni Serena. Hindi ko akalain may aabot sa anak ko na marunong lang sa bulaklak. Tahimik lamang si Serena noon. Pinisil lang niya ang baso lang juice na hawak-hawak at pinili ang katahimikan kaysa gulo. Ngunit hindi nagbago si Doña Mirelda kahit nagpakasal na sila. Sa bawat family gathering, may komento ito sa kanyang damit, sa pananalita niya, sa paraan ng paghawak niya ng kubyertos at maging sa negosyo niyang parabang libangan lamang at hindi tunay na hanap buhay. Adriel, minsan narinig ni Serena ang bulong ni Doña Mirelda habang nasa kabilong bahagi siya ng dining room. Hindi bagay sa apelido natin ang babaeng laging pagod at bilad sa trabaho. Ang asawa ng lalaking tulad mo, dapat marunong magdala ng pangalan, hindi yung mukhang supplier. Masahit iyon, pero pinili niyang lunukin. Akala niya sapat ng mabuting siyang asawa para sa anak nito. Akala niya kapag napatunayan niyang marangal at maayos siyang babae, darating din ang pagtanggap. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unti niyang napapansin kay Adriel. Hindi na ito gaya ng dati. Kapag may maganda siyang balita sa negosyo, dati proud ito. Ngayon, parang napipilitan na lang ngumiti. Another booking? Minsan nitong tanong habang nag-aayos ng necktie sa harap lang salamin. Hindi ka ba napapagod? Parang puro na lang trabaho ang alam mo. Napahinto si Serena. Para rin naman sa atin to, di ba? Lahat na lang para sa atin. Malamig nitong sagot. Minsan isipin mo rin na may asawa ka, hindi ka lang negosyante. Hindi nakaimik si Serena. Hindi niya iniintindihan kung bakit parang siya rin ang nagiging mali, gayong siya rin naman ang gumagastos kapag kapos si Adriel sa ilang personal nitong bayarin. Siya rin ang dalas sumasalo kapag may bigla ang obligasyon sa pamilya ng mga Vergara. May mga kakaibang transaksyon na napansin si Bembem sa records. May ilang halaga na lumalabas sa joint account na hindi tugma sa mga gastusin nila. Kapag tinatanong ito ni Serena, laging may paliwanag si Adriel. Investment lang yon. Temporary transfer lang yon. Huwag mo nang problemahin, inayos ko na. At dahil asawa niya ito, pinili ni Serena na mangtiwala.
Isang gabi, matapos ng isang matagumpay na charity gala para sa mga biyudang mananahi, nangyari ang unang malinaw na lamat sa buhay niyang akala niya'y matibay. Ang gala ay proyekto ni Serena at pinaghirapan niya iyon hindi lang bilang negosyo, kung hindi bilang pagpupuri sa kanyang ina. Naandon ang ilang kliyente, local officials, suppliers at media contacts. Maayos ang lahat hanggang sa makita niyang kausap ni Adriel ang isang batang babae sa gilid ng venue. Makinis, maputi, maiksi ang suot at halatang komportable sa paraan ng pagtawa niya sa asawa niya. Sinong kasama ni Adriel? Mahinang tanong ni Serena kay Bembem. Sumilip si Bembem. Hindi ko kilala, pero mukhang hindi first time nagkakilala. Bago pa siya makalapit, nilapitan na siya ni Doña Mirelda. Serena? Tamis na tawag nito. Ikaw ba talaga ang may gusto ng ganitong event? Medyo mababa ang dating, masyadong masa. Pinilit ngumiti si Serena. Para ito sa mga biyudang mananahi, ma'am. Sila po ang beneficiaries. Exactly, sagot ng biyenan. Kaya halatang halata. Nang gabing iyon, kahit naging matagumpay ang event, may mabigat nang nakaupo sa dibdib ni Serena. Mas lalong dumilim ang pakiramdam niya nang sa parking basement, habang hinihintayin sana niya si Adriel, nakita niyang may nahulog na kulay abong scarf sa loob ng kotse nila. Hindi iyon kanya, hindi rin amoy pabango niya. Nang damputin niya iyon, natanaw niyang naglalakad papalayo ang parehong batang babaeng nakita niya kanina sa gala, at lumingon pa ito kay Adriel nang may ngiting tila may lihim silang dalawa. Pagpasok ni Adriel sa sasakyan, agad niyang napansin ang scarf sa kamay ng asawa. Saan mo nakuha yan? Mabilis nitong tanong. Tumingin si Serena sa kanya, tahimik ngunit nanginginig ang boses. Mas magandang itanong mo sa sarili mo kung bakit nasa kotse natin ito. Saglit na natahimik si Adriel, pagkatapos ay napabuntong hininga, parang naiistorbo lamang. Serena, huwag kang gumawa ng eksena sa wala. Wala? Halos pabulong niyang sagot. Ilang buwan na akong may napapansing kakaiba, tapos sasabihin mo sa akin wala. Hindi sumagot si Adriel agad, at sa katahimikang iyon, may kung anong bumagsak sa loob ni Serena. Hindi pa man niya alam ang buong katotohanan, ramdam na niyang may unti-unti nang nagnanakaw sa buhay na buong akala niya ay pinaghirapan nilang buuin ng magkasama. Ang mas masakit, hindi estranghero ang magnanakaw, kundi ang mismong lalaking pinili niyang mahalin kaysa sa sarili niya. Bago tayo tuluyang dumiretso sa kasunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang malaman kung sino-sino ang mga kasama nating sumusubaybay sa bawat bigat at liko ng kwentong ito. Ngayon, ituloy na natin. Hindi agad nagsalita si Serena nang gabing nakita niya ang scarf sa loob ng sasakyan nila. Buong biyahe pa uwi, halos ang ugong lamang ng aircon at ang mahinang tunog ng signal light sa kalsada ang maririnig. Si Adriel ay mahigpit ang hawak sa manibela, panay ang sulyap sa daan, ngunit hindi makatingin ng diretso sa asawa. Si Serena naman ay tahimik lamang, pero ang katahimikang iyon ay hindi kawalan ng sasabihin. Iyon ang uri ng katahimikang may dinudurog sa loob. Pagpasok nila sa kondo, siya na ang unang nagsalita. Adriel, gusto kong marinig ang totoo. Inilapag ni Adriel ang susi sa mesa at nagkunwaring wala lang ang lahat. Pagod ako, Serena, huwag ngayon. Hindi mo ako sasagutin ng huwag ngayon pagkatapos ng nakita ko. Napahilot si Adriel sa sentido, tila siya pa ang naaagrabyado. Contact lang iyon, office contact, event host, nakisabay lang. Bakit nasa kotse natin ang scarf niya? Sandaling natahimik si Adriel, pagkatapos ay tumingin ito sa asawa na parang nasasawa na sa eksena. Kung gusto mong manghinala, wala na akong magagawa. Mas masakit pa sa tuwirang pag-aamin ng ganyang sagot. Wala man itong sinabing diretsahan, ramdam ni Serena na may ibinabato ng pader sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, hindi siya natulog.
Nakatitig lamang siya sa kisame habang naririnig ang paghilik ng asawa sa kabilang gilid ng kama at doon niya unang naramdaman ng bagay na matagal na niyang iniiwasang pangalanan, na maaaring hindi na siya minamahal ng lalaking pinili niyang unahin kesa sa sarili niya. Sa mga sumunod na linggo, hindi nagwala si Serena. Hindi siya umiyak sa harap ng iba. Hindi rin siya gumawa ng eskandalo. Halip ay lalo siyang naging mapagmasid. Ito ang uri ng sakit na hindi nilulutas ng padalos-dalos na galit. Kailangan nito ng malinaw na mata, mahabang pasensya, at matibay na ebidensya. Nagsimula siyang magtago ng resibo. Pinikturan niya ang ilang bank alerts na lumalabas sa telepono ni Adriel kapag naiiwan niyang nakacharge. Inisa-isa niya ang mga petsang biglang out-of-town meeting daw ang asawa at ipinapareha iyon sa mga araw na may nawawalang halaga sa joint account nila. Hindi niya iyon ginawa para maghingganti agad. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang tuluyang maloko. Napansin ni Bembem ang unti-unting pagbabago sa kanya. "Serena," maingat na sabi nitong isang hapon habang nagbibilang sila ng inventory sa shop. "Ilang araw ka nang parang lumulutang. Ano ba talagang nangyayari?" Napatingin si Serena sa saradong pinto ng office bago siya sumagot. "May babae si Adriel. Hindi ko pa kayang patunayan ng buo pero sigurado na ako." Natigilan si Bembem. "Sus Mariosep, sino?" "Hindi ko pa lubos na kilala, pero nakita ko siya sa charity gala. Bata, maganda, kampante." Umupo si Bembem sa tapat niya. "At si Adriel?" "Hindi umaamin, pero mas masahol pa yata roon. Parang wala na siyang pakialam kung nasasaktan ako." Hindi agad nagsalita si Bembem. Pagkatapos ay marahang hinawak ang kamay niya. "Hindi ka mababaliw sa hinala kung aayusin natin ito ng maayos. Kailangan mo ng records, kailangan mo ng mata at tenga, at higit sa lahat, huwag na huwag kang gagalaw ng hindi handa." Mula noon, mas naging maingat si Serena. Hindi niya muna kinausap ang ina niyang si Lucita dahil ayaw niya itong mabigla. Ayaw rin niyang may ibang maunang magpayo ng desisyong hindi pa niya kayang gawin, pero may ilang tao siyang unti-unting pinili pagkatiwalaan. Isa sa kanila si Attorney Julian Vera, ang legal advisor ng negosyo niya. Matagal na niya itong kilala bilang tahimik, matalino, at hindi mahilig makisawsaw sa personal na buhay ng kliyente. Ngulit noong minsang magpirmahan sila ng supplier contract at napansin nitong balisa siya, siya na rin ang nagbukas ng usapan. "May problema ba sa account transfer kay Mr. Vergara?" tanong nito. Napatingin si Serena. "Bakit mo na itanong?" "Dahil may 2 request na dumaan sa akin nitong nakaraang buwan na parang masyadong agresibo ang paglipat ng authority. Pinatigil ko muna dahil kulang ang pirma mo." Biglang sumikip ang dibdib ni Serena. "Anong authority?" "In case of emergency operational control ng bagong warehouse at 2 mobile assets," sagot ni Julian. "Akala ko alam mo." Parang unti-unting luminaw ang isang mas malaking larawan sa isip niya. Hindi lang ito tungkol sa ibang babae. May galaw sa negosyo, may inaagaw, may inihahanda. "Julian," mahina niyang sabi, "kapag may asawa bang gustong dahan-dahang kunin ang lahat ng pag-aari ng partner niya, paano nagsisimula?" Napatingin ng diretso sa kanya si Julian. Hindi ito agad sumagot, pero bumigat ang mukha nito. Karaniwan, sa manipulasyon, sa emotional distance, sa financial control, at sa pagpapaikot sa partner para hindi makapag-isip ng maayos. Doon nagsimulang mas lalong matakot si Serena. Lumipas pa ang ilang buwan, mas lumala ang ugali ni Adriel. Minsan ay uuwi itong madaling araw na amoy pabango ng iba. Minsan na may hindi man lang sasagot sa tawag kapag may emergency sa bahay. Kapag kinakausap niya, mabilis itong mainis. "Bakit lahat binibigyan mo ng kahulugan?" Isang gabi sigaw nito nang konfrontahin niya tungkol sa nawawalang pera sa account. "Nakakasakal ka na, Serena." Napaatras siya, hindi dahil sa lakas ng boses ni Adriel, kundi dahil yon ang unang beses na naramdaman niyang
May tunay na galit na itong dala laban sa kanya. Hindi na lamang lamig, galit. Mas lalong naging madalas ang pagpapakita ni Doña Mirelda sa buhay nila. Bigla itong susulpot sa kondo, makikialam sa mga papel, magbibigay ng payo kay Adriel na parabang hindi asawa kundi tauhan lamang si Serena. Anak, kung patuloy mong hahayaang si Serena ang may hawak ng lahat, ikaw ang kawawa sa bandang huli. Gising ka na, hindi mo kailangang magtiis. Ma, inaayos ko na, sagot ni Adriel. Ayusin mo ng mas mabilis, matalim na tugon ng ina nito, bago pa siya makahinala ng husto. Napahigpit ni Serena ang hawak ng tray na dala niya. Gusto niyang pumasok sa kusina at harapin ang mga ito, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa iyon ang tamang oras. Sa gitna ng lahat, may isang pangalan na paulit-ulit na lumulutang sa paligid ni Adriel, si Chiara Valenia. Hindi man direktang binabanggit ng asawa, ilang beses na itong nakita ni Risa Nabl, isa sa mga junior designers ni Serena, sa lobby ng isang kondo sa BGC kung saan nagpupunta si Adriel tuwing sinasabing may client dinner. Ma'am, pasensya na po kung nakikialam ako, pero baka gusto niyong malaman, nakita ko po si Sir Adriel last week, kasama po yung girl na nakita natin sa gala. Magkahawak po sila. Parang malamig na tubig ang ibinuhos sa ulo ni Serena, ngunit halip na umiyak, napahinga na lamang siya ng malalim. Salamat, Risa, sabi niya. Wala kang ginagawang mali. Huwag mo lang munang ikwento ito sa iba. Ma'am, dugtong ng dalaga, ingat po kayo. Hindi niya agad na unawaan kung bakit yun ang huling sinabi ng babae. Malalaman niya rin pala. Dumating ang gabing tuluyang nagbago ang lahat. Nagkaroon ng kunwaring family dinner sa bahay ng mga Vergara sa Tagaytay. Imbitado raw si Serena dahil may pag-uusapan tungkol sa expansion ng business connections ni Adriel. Kahit may alinlangan siya, sumama pa rin siya. Ayaw niyang magmukhang may itinatago. Pagdating nila roon, masyadong tahimik ang buong bahay. Nandoon si Doña Mirelda, sobrang bait sa kilos, at si Adriel na halos hindi siya tinitingnan. Habang nasa hapag, puro pangkaraniwang usapan lamang ang inilalabas nila. Real estate, panibagong investors, charity golf tournament. Ngunit ramdam ni Serena na may kakaiba sa hangin. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang pupunta sa powder room sa ikalawang palapag. Sa pagdaan niya sa hallway, narinig niya ang mahinang usapan mula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi na pwedeng patagalin. Hanggang buhay nating dadalhin ang problemang yan kung hindi mo aayusin. Alam ko, ma, sagot ni Adriel. Mababa ang tono. Pero kailangan malinis. Ayokong bumalik sa atin. Hindi babalik kung tama ang taong kukunin mo. Nakausap mo na ba si Rexon Barda? Nanigas si Serena sa labas ng pinto. Oo, sagot ni Adriel matapos ang ilang segundong katahimikan. May utang siya. Kailangan niya ng pera. Gagawin niya basta malinaw ang usapan. Gawing aksidente, mariing sabi ni Doña Mirelda. Mas madali. Kapag wala na siya, tapos ang problema. Makukuha mo ang kontrol at makakalaya ka na rin. Hindi ka ba sawa sa babaeng yan? Tingnan mo, ni hindi bagay sa'yo. Nanlalambot ang tuhod ni Serena. Gusto niyang isipin na mali ang dinig niya, na baka may ibang Serena silang tinutukoy, na baka hindi pagpatay ang ibig sabihin ng aksidente. Ngunit sumunod ang salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-aalinlangan niya. Pagkatapos nito, mahinang sabi ni Adriel, pwede na kaming magpakasal ni Chiara nang walang hadlang. Parang tumigil ang paghinga ni Serena. Hindi siya nakaiyak, hindi siya nakasigaw, hindi siya nakatakbo agad. Sa ilang segundo, nakadikit lamang siya sa malaming na dingding sa hallway habang pinipigilan ng sariling mahulog sa sahig. Asawa niya ang nagsalita noon, hindi estranghero, hindi kaaway, asawa niya.
Nang marinig niyang may tumayong upuan sa loob ng library, dali-dali siyang umatras at nagtungo sa powder room parang wala siyang narinig. Doon, nang maisara niya ang pinto, saka siya naminig ng todo. Napakapit siya sa lababo at napatingin sa salamin. Namumutla siya. Halos hindi niya makilala ang sariling mukha. Hindi ako pwede rito. Hindi ako pwedeng mapahuli na alam ko na. Paglabas niya, maayos ang mukha niya. O pinilit niyang maging maayos. Bumalik siya sa sala na parang walang nangyari. Nang tanungin siya ni Doña Mirelda kung okay lang siya, ngumiti pa siya ng bahagya. Medyo nahilo lang po, baka sa biyahe. Himinga nga. Mahina ka talaga. Dapat magpahinga ka na. Adriel, ihatid mo ng asawa mo. Sa biyahe pa uwi, hindi na muling nagsalita si Serena. Sa loob-loob niya, bawat ilaw ng poste sa kalsada ay tila paalala na bawat segundo niyang kasama ang asawa ay maaaring huli na. Ngunit, kahit takot na takot siya, may isang bagay na lalong tumibay sa puso niya sa gabing yon. Hindi siya papayag na basta na lang maging bangkay sa planong ginawa ng mga taong akala niya'y pamilya niya. Pagdating sa kondo, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at dumiretso sa kwarto. Nang makatulog si Adriel makalipas ang ilang oras, tahimik siyang bumangon, kinuha ang lumang sewing box na bigay ng ina at doon niya itinago ang unang USB drive na naglalaman ng mga litrato ng resibo, bank alerts at notes sa mga petsa at pangyayari. Sulat kamay na piraso ng papel, isinulat niya ang pangalang hindi na niya malilimutan. Rexon Barda. At sa unang pagkakataon mula nung nagpakasal siya sa Mari, malinaw ng malinaw sa isip ni Serena na ang laban niya ay hindi na para iligtas ang pagsasama. Ang laban niya mayon ay para iligtas ang sarili niyang buhay. Bago tayo tumuloy sa susunod na mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Nakakagaan ang pakiramdam na alam nating sama-sama nating sinusubaybayan ang bawat sakit, bawat lihim, at bawat pagbangon sa kwentong ito. Ngayon, ituloy na natin. Hindi natulog si Serena nang gabing isinulat niya ang pangalang Rexon Barda at itinago ang unang USB drive sa loob ng lumang sewing box ng kanyang ina. Habang mahimbing ang tulog ni Adriel sa kabilang bahagi ng kama, siya na may nakaupo sa gilid, nakatitig sa madilim na bintana, at paulit-ulit na ibinabalik sa isip ang bawat salitang narinig niya sa library ng mga Vergara. Sa gabing yon, parang may namatay na sa loob niya, hindi ang katawan niya, kundi ang natitira pang pag-asa na maaayos pa ang lahat sa pamamagitan ng pag-uusap at pagtitiis. Kinabukasan, gumising si Serena na tila wala namang nagbago sa mundo. Pareho pa rin ang timpla ng kape, pareho pa rin ang tunog ng traffic sa labas ng kondo, pareho pa rin ang maayos na plansyadong polo ni Adriel. Ngunit sa ilalim ng pangkaraniwang umaga, may lihim ng gumagalaw. Hindi na siya basta asawa. Isa na siyang babaeng nagbabantay sa sarili niyang buhay. Hindi ka ba mapapahinga sa shop? Tanong ni Adriel habang inaayos ang relo sa pulsuhan. Pinilit ni Serena ang isang mahinang ngiti. Maraming bookings, hindi po pwedeng iiwan. Lumapit si Adriel at hinalikan niyang bahagya sa noo. Nooy dati niya iyong ikinakatuwa. Ngayon, pakiramdam niya ay yelo ang dumampi sa balat niya. Don't overwork yourself. Sabi nito. Sa loob-loob niya, muntik siyang matawa sa pait. Siya mismo ang gustong ipapatay ng lalaking nagsasabing mag-ingat siya sa trabaho. Pagkaalis ni Adriel, hindi na nag-aksaya ng oras si Serena. Tinawagan niya agad si Bembem at pinapunta sa shop ng maaga. Pagdating nito, sarado pa ang harap ng tindahan at tanging silang dalawa lamang ang nasa loob. Beh, bakit parang may patay? Biro ni Bembem. Pero nang makita ang mukha ni Serena, agad itong tumigil. Anong nangyari? Tahimik na inilapag ni Serena sa mesa ang maliit na notebook na pinagsulatan niya kagabi. Nakalista roon ang narinig niyang usapan, ang pangalang Rexon Barda at ang malinaw na plano ng mag-ina. Nang mabasa iyon ni Bembem, napaupo ito ng marahan. Hindi ito biro. Alam ko, sagot ni Serena, at wala na akong panahon para umiyak lang. Anong balak mo? Mag-iipon ako ng ebidensya. Hindi ako pwedeng padalos-dalos. Kapag kinumpronta ko sila ngayon, baka mas bilisan nila.
Tinitigan siya ni Bembem na may halong awa at paghanga. Takot na takot ka siguro." "Oo," amin ni Sirena. "Pero mas natatakot akong maging bangkay na walang nakakaalam ng totoo." Mula noon, nagsimula ang pinakamatinding bahagi ng lihim na pakikipaglihim ni Sirena. Kailangan niyang maging normal sa paningin ni Adriel pero matalas sa likod ng katahimikan. Kailangan niyang magmukhang sunod-sunuran pero sa totoo'y isa-isahin ang mga bakas ng kanilang krimen. Tinawagan niya si Attorney Julian Vera at nagkunwaring nais lamang sumangguni tungkol sa asset protection ng negosyo. Sa isang tahimik na cafe sa Ortigas sila nagkita. Matagal siyang minasdan ni Julian bago magsalita. Hindi ito simpleng usapang business, hindi ba? Huminga ng malalim si Sirena. "Julian, kailangan kong malaman kung paano po protektahan ang sarili ko kung ang sarili kong asawa ang gustong sumira sa akin." Bahagyang nanigas ang abogado. "Gaano kabigat ang sinasabi mo? Gusto nila akong mawala." Hindi na nagtanong si Julian kung literal ba o hindi. Marahil nakita niya sa mukha ni Sirena na hindi iyon hinala lamang. "Makinig ka," mahinahon nitong sabi. "Una, huwag kang gagawa ng hakbang na mag-aalerto sa kanila. Pangalawa, ilipat mo sa ligtas na lugar ang mga dokumentong mahalaga. Pangatlo, kailangan mo ng tao sa labas ng business at pamilya mo. Isang mapagkakatiwalaang may alam sa seguridad." Doon naalala ni Sirena si SPO2 Lior Tampe, ang kabataan niyang minsang naging malapit sa kanilang pamilya sa Lukban. Huli niya itong nakita noong libing ng kanyang ama. Mula noon, nagpulot na ng taon ng buhay. Ngulit naalala niyang ito ang uri ng taong hindi madaling yumuko sa impluensya. Inabot sa kanya ni Julian ang calling card nito. "Nagkita kami sa isang legal seminar noon. Mauyos ito, hindi pala salita." Ilang araw bago niya lakasan ng loob na tawagan si Lior. Nang magkasundo silang magkita sa isang simpleng karinderya sa may Cubao, pakiramdam ni Sirena ay para siyang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Dumating si Lior na mas matangkad at mas seryoso na kaysa sa kabataang naaalala niya. Ngulit naroon pa rin ang tahimik nitong pagiging mapagmasdan. "Serena Villacorta," sabi nito, bahagyang ngumiti. "Akala ko hindi ka natatawag kahit kailan." "Pasensya na, hindi maganda ang dahilan kung bakit kita kailangan ngayon." Nang narinig ni Lior ang kabuuan ng kwento, hindi ito agad nagsalita. Pinagmasdan lamang nito ang paligid bago sumandal sa upuan. "May recordings ka ba?" tanong nito. "Wala pa. Notes pa lang at financial irregularities. Kulang pa yon para dumiretso tayo sa kaso, pero sapat para masabing nasa panganib ka. Simula ngayon, huwag kang magbiyahe ng walang nakakaalam kung nasaan ka. Huwag ka ning sasama sa mga biglaang lakad ng walang backup." Tumanggo si Sirena. "Sa tingin mo ba, gagawin nila agad? Kung may pangalang na lumutang at napag-usapan na ang paraan, oo, oras na lang ang hinihintay." Sa puntong iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi ito drama lamang ng mag-asawa. Hindi ito kabitan lang. Isa na itong maitim na balak na pwedeng tumapos sa buhay niya anumang araw. Sa gitna ng takot, kailangan pa rin niyang gumalaw bilang negosyante. Hindi pwedeng mapansin ni Adriel at Doña Mirelda na nagbabago siya. Kaya itinuloy niya ang bookings, meetings at site visits. Sa bawat ngiti niya sa kliyente, may takot na itinatago. Sa bawat hawak niya sa bulaklak, may isip na naglilista ng posibleng ikamatay niya. Napansin ni Maring Pasing ang paglalim ng kanyang mga mata. "Serena," sabi ng matanda habang nag-aayos sila ng imported lilies. "Hindi lang pagod ang dala mo. May problema ka." Napangiti ng bahagya si Sirena. "Lahat naman po ng tao may problema. Pero hindi lahat parang naglalakad na may bagyong pasan." Hindi siya sumagot. Minsan, kahit gaano kabigat ang gusto mong sabihin, mas madali pa ring itikom iyon sa bibig kaysa tanggapin ng malakas. Lumipas ang ilang linggo. Sa tulong ni Bembem, nakakuha sila ng mga kopya ng ilang transfer requests na ipinadaan ni Adriel nang walang malinaw na pahintulot. Sa tulong ni Julian, napigilan ng tuluyang paglipat ng authority sa ilang assets. Si Lior naman ay paminsan-minsang sumusulpot sa paligid ng shop o kondo, kunwari may sariling lakad lamang sa lugar.
Hindi man ito direktang sabihin, alam ni Serena na binabantayan siya nito. Ngunit sa kabila ng pag-iingat, dumating pa rin ang araw na kumilos ang mga kaaway niya. Isang Biyernes ng hapon, umuwi si Adriel na hindi pangkaraniwan ng bait. May dala itong paboritong ensaymada ni Serena at masyadong malumanay ang tono. "May magandang balita ako," sabi nito habang inilalapag ang box sa mesa. Nalalamig na ang pakiramdam ni Serena sa tuwing biglang bumabait ang asawa. "Ano iyon?" "May opportunity sa Bataan," sagot ni Adriel. "May lumang events garden site na gustong ipasalo sa atin. Kung makuha natin, lalaki ang business mo. Perfect para sa expansion." Hindi agad siya sumagot. "Kailan ang site inspection?" "Sa Lunes, tayo lang. Mas okay pag simple." Tayo lang. Dalawang salitang kumalabog sa isip niya. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi ba pwedeng isama sina Toto o Bembem para may tumingin din sa logistics at costing? Bahagyang tumigas ang mukha ni Adriel, ngungit agad ding nagnabo. "Mas gusto ko sanang tayo muna. Parang date na rin. Ang tagal na nating walang maayos na oras." Nang gabing iyon, hindi nagpahalata si Serena. Ngunit nang makatulog si Adriel, agad niyang minensahe sina Bembem, Julian at Lior. Kinabukasan, nagkita sila sa office storage room ng shop, sa likod ng mga artificial panels at kahon ng vapes. "Hindi ka sasama ng walang plano," sabi agad ni Lior. "Kung tatanggihan ko, baka manghinala at baka gumawa sila ng ibang paraan." "Ako ang bahala sa legal record ng trip," dagdag ni Julian. "Mag-iwan tayo ng written trail." "Pwede kong sabihing may ihahabol akong supplies para may second vehicle," so histier ni Toto Nakwa na noon lang isinama sa bilog matapos mapagkatiwalaang matagal na. "Hindi ako lalayo." Tumingin si Serena sa kanilang lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May takot pa rin, ngunit may mga taong handang tumayo sa tabi niya. Dumating ang Lunes na mabigat ang langit at tila may pangakong ulan. Maaga silang bumiyahe ni Adriel sakay ng dark gray SUV. Tahimik ito sa umpisa, ngunit paminsan-minsan ay sumusubok maging magaan ang usapan. "Namiss ko yung ganito," sabi nito habang tinatahak nila ang highway. Tumingin si Serena sa bintana. "Ako rin, namimiss ko yung panahon na simple lang ang mga bagay." Bahagyang napatingin si Adriel sa kanya, tila sinusukat kung may ibang ibig sabihin ang sagot niya. Ngulit ngumiti lamang si Serena kahit kumakabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung gaano kalapit si Toto sa likuran nila, ngunit alam niyang may nakasunod na support vehicle. Paminsan-minsan, nagva-vibrate ang telepono niya sa bag, mga simpleng coded messages ni na Bembem at Lior para tiyaking tuloy ang monitoring. Pagdaan nila sa isang mas tahimik na bahagi ng kalsada, napansin ni Serena na parang may itim na pickup na paulit-ulit sa side mirror. Hindi iyon bumibitiw sa distansya. Tahimik siyang napakapit sa seatbelt. "Adriel," sabi niya, pilit kaswalang tono, "may sumusunod yata sa atin." Mabilis na sumyap si Adriel sa side mirror. Sa isang saglit, nakita ni Serena ang kakaibang kilos ng mata niya. Hindi pagtataka, kundi pagkilala. "Baka naman pareho lang ng daan," sagot ni Adriel. Ngunit sa sandaling iyon, tuluyan ng lumiwanag sa isip ni Serena ang lahat. Hindi na ito hinala, hindi na ito takot lamang. Nasa loob na siya ng mismong bitag na matagal nang inihahanda ng asawa niya. At habang bumibigat ang gulong ng sasakyan sa madulas na daan at palapit ang itim na pickup sa kanilang likuran, isang bagay na lamang ang malinaw sa kanya. Kapag hindi siya nakaligtas sa araw na iyon, magtatagumpay sina Adriel, Doña Mirelda at Kiara sa planong tuluyan siyang burahin sa mundo. Bago tayo dumiretso sa susunod na matinding yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas ramdam ang bigat at saya ng bawat kwento kapag alam nating marami tayong magkasamang nakikinig at sumusubaybay. Ngayon, ituloy na natin. Sa sandaling makita ni Serena sa side mirror ang itim na pickup na hindi bumibitiw sa kanila, tila bumagal ang oras. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagpahalata agad. Hang sa iyon, marahanin niyang ibinuka ang handbag sa tabi niya at ipinasok ang kamay sa loob. Hinanap ang telepono na naka-silent na may naka-ready ng shortcut message kay na Bembem at Lior. "Adriel," Muli niyang sabi, pilit na pantay ang boses. "Baka pwedeng huminto muna tayo sa gas station sa susunod? Parang nahihilo ako."
Saglit siyang tinignan ng asawa. Konti na lang, nandun na tayo. Hindi na sumagot si Serena. Sa kilos pa lang ni Adriel, alam niyang wala na itong balak lumihis. Ilang segundo pa, biglang bumilis ang itim na pickup sa likod nila. Pumwesto ito sa kaliwa, saka biglang sumagi ng madiin sa gilid ng SUV. Napakapit si Serena sa hawakan sa itaas ng pintuan. Adriel! Sigaw niya. Hindi kumilos ang lalaki gaya ng isang asawang nabigla sa aksidente. Hindi ito nagmura, hindi ito nagulat. Sa halip, lalo nitong itinuwid ang manibela na parabang handa na sa mangyayari. Doon tuluyang napatunayan ni Serena ang pinakakinatatakutan niya. Isa pang malakas na bangga ang tumama sa likuran ng sasakyan nila. Kumabig ang SUV pakaliwa, tumama sa barrier at dumulas sa gilid ng madulas na kalsada. Sa loob ng ilang nakakabinging segundo, tanging lagutok ng bakal, basag ng salamin at sigaw ng sariling katawan ni Serena ang kanyang naramdaman. Sumadsad ang sasakyan sa pababang bahagi ng bangin, ngulit hindi tuluyang lumubog dahil may makapal na puno at buhaghag na lupa na sumalo sa harapan nito. Umusok ang makina, dumugo ang noo niya, namimilipit ang buong katawan niya sa sakit. Adriel! Mahina niyang tawag. Ngunit wala nang sumagot. Sa kabila ng hilo at tila pumuputok ng dibdib, napansin niyang wala si Adriel sa driver's seat. Bahagyang nakabukas ang pinto sa panig nito. Ibig sabihin, nakalabas ito. Buhay. Nakalabas at iniwan siya. Maya-maya, may narinig siyang yabag sa labas. Pagkatapos ay boses ng isang lalaking hindi niya kilala, ngunit sigurado siyang iyon si Rexon Barda. Tapos na ba? Tanong nito. Mahina, ngunit malinaw ang sagot ni Adriel mula sa labas. Siguraduhin mong wala na talagang makakaahon. Nanlaki ang mga mata ni Serena. Sa nalalabing lakas niya, hinubad niya ang seatbelt at pilit na gumapang palayo sa upuan. Nanginginig ang mga kamay niya. Kumakalansing ang mga piraso ng salamin sa bawat galaw. Sa di kalayuan, may amoy na ng tumatagas na gasolina. Sayang ang mukha mo, Serena. Muling sabi ng boses ni Rexon, mas malapit na mayon. Pero masayang pag may buhay ka pa. Sa loob ng kotse, napahigpit ang ngipin ni Serena. Hindi siya maaaring sumigaw. Hindi siya maaaring magparamdam. Sa bandang passenger side, may butas kung saan nadurog ang pinto at may maliit na lagusan patungo sa madamong bahagi ng bangin. Doon siya dumaan. Pilit na kinakaladkad ang sarili palayo habang ang usok ay lumalabo sa kanyang paningin. Ilang hakbang pa lamang siya sa putikan nang biglang sumabog na maliit na bahagi ng sasakyan. Napatakip siya sa tainga at gumulong sa basa at mabatong lupa. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang gumapang. Ang alam lang niya, kailangan niyang makalayo bago pa siya makita. Sa di kalayuan, narinig niyang mahinang busina ng isa pang sasakyan. Si Toto iyon. Sumunod ang nagmamadaling yabag at ang pamilyar na sigaw ng kanyang tauhan. Ma'am Serena! Kasunod noon ang mas matatag na boses ni Lior. Pulis! Huwag gagalaw! May nagtatalong mga boses. May tunog ng mabilis na yabag paakyat. Ngulit bago pa lubusang magrehistro ang lahat sa isip ni Serena, tuluyang nang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising siya sa isang maliit na kwartong puti ang dingding at amoy gamot. Hindi iyon ospital na kasing laki sa lungsod. Isa iyon tahimik na klinika sa baryo. May mahinang electric fan, lumang kurtina, at bintanang tawa ng mga puno ng niyog. Sa gilid niya ay may babaeng nakasalamin. Payakang namit, ngunit maomo ang mukha. Mabuti't gising ka na, sabi nito. Ako si Doc Salve Maturan. Pinilitong umupo si Serena, ngunit agad siyang napaungol sa sakit. Dahan-dahan, sabi ng doktora. May pilay ka sa tagiliran at sugat sa ulo, pero mihila na hindi mas malala. Naalala niyang lahat sa isang iglap. Si Adriel, si Rexon, ang bangin, ang pagsabog. Nasaan po ako? Mahina niyang tawag. Sa kliniko ko sa baryo ng San Isidro sa Bataan, sabi ni Doc Salve. Nakita ka sa ibaba ng gulod ni Nayandro at Pining Mabalin. Silang magkapatid na maninisda na tumulong magbuhat sa rito. Sinabihan nila ako parang may humahabol pa sa paligid, kaya pinahiga kita rito ng lihim. Tumihim si Serena. Nasaan sina Toto? Si Lior? Dumaan sila kagabi, pero nagpasya silang huwag munang ipagsabi kung nasaan ka. Delikado pa. Kasabay ng pagbukas ng pinto, pumasok nga si Lior. Pagod ang mukha nito at may bahid ng putik pa sa sapatos. Sa likod niya ay si Toto, halatang hindi nakatulog ng maayos. Ma'am Serena,
Halos maiyak na sabi ni Toto. Akala namin, patay na ako, mapait na dugtong ni Serena. Tahimik na tumando si Toto sa kanya payuko. Pasemsa na po, hindi kami nakaabot agad. Umiling si Serena kahit masakit. Hindi mo kasalanan. Lumapit si Lior at marahang ibinaba ang isang sobre sa tabi ng kama. Hindi pwedeng bumalik ka agad sa Maynila. At hindi rin pwedeng malaman ng kahit sino maliban sa bilong Latin na buhay ka. Napakunot noo si Serena. Bakit? Doon siya tinitigan ng diretsyo ni Lior. Dahil sa ngayon, ang pinakamalaking kalamangan natin ay iniisip nilang patay ka. Natahimik ang buong silid. Mula sa sobre, inilabas ni Lior ang ilang litrato mula sa pinangyarihan ng insidente. Ang nasunog na SUV, ang usok, ang police report na paunang nagsasabing vehicular accident at isang malabong kuha ng 2 lalaking tumatakbo palayo sa lugar. Kahit hindi malinaw ang isa, nakilala ni Serena ang tindig ni Adriel. Hindi ko sila nahuli roon mismo, sabi ni Lior. Nauna silang nakaalis bago kami tuluyang nakalapit, pero may nakuha kaming sapat para hindi ito tuluyang mailibing bilang aksidente. Alam ba ni Bembem? Tanong ni Serena. Oo, sagot ni Toto. Pati si Ate Julian. Sila ang nag-aasikaso ng mga papeles sa Maynila. Huminga ng malalim si Serena. Sa halip na umiyak, nakaramdam siya ng kakaibang lamig ng isip. Parang matapos siyang itapon sa bangin, may isang bahagi sa kanya na hindi na marupok. Ano ang ginagawa nila ngayon? Tanong niya. Nagkatinginan sina Lior at Toto bago sumagot ang una. Si Adriel, nagpakita bilang nag-aalalang asawa, sugatan ng kaunti para mukhang biktima rin. Si Doña Mirelda, abala sa pakikipag-usap sa mga pulis at media contact para palabasing malungkot na trahedya ito. At si Kiara, tumigil si Lior. Ano si Kiara? Matigas na tanong ni Serena. 2 araw matapos ang insidente, sagot nito, nakita siyang pumasok sa bahay ng mga Vergara ng gabing wala na halos bisita. Hindi siya mukhang nakikiramay. Mukha siyang kampante. Pumikit si Serena. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang larawan. Habang iniisip ng buong mundo na bangkay na siya sa ilalim ng putik at abo, ang kabit ng asawa niya ay malamang nagsusukat na ng pwedeng isuot sa buhay na balak agawin. Lumipas ang mga araw at kinailanan ni Serena na manatili muna sa baryo. Doon niya nakilalang ang husto sina Yandro at Pining Mabalin, ang magkapatid na mangingisda na nagligtas sa kanya. Si Yandro ay tahimik at matipuno, laging may hawak na lubid o lambat. Si Pining naman ay madaldal, mabilis kumilos at may likas na pag-aalaga sa may sakit. Ate, huwag kang mag-alala. Wala munang makakakilala sa iyo rito. Sasabihin naming pamangkin ka ni Doc Salve na nagpapagaling. At totoo nga, walang nangungisa ng husto. Simple ang baryo. Dito, mas mahalaga kung maghahain ka ng kape sa bisita kaysa kung ano ang apelyido mo. Unti-unti sa katahimikan ng lugar, naramdaman ni Serena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang paghinga nang hindi laging naghihintay ng susunod na saksak. Habang nagpapagaling siya, dumadalo paminsan-minsan si Maestra Elioned Raceles, isang guro na may banayad magsalita at matalas mag-obserba. Siya rin ang tumulong kay Doc Salve na paghahanda ng mga hala ng gamot at pagkain para kay Serena. May mga taong akala nila kapag hindi ka na nakikita, tapos ka na. Pero may mga binhi na kailangang ibaon muna sa lupa bago muling tumubo. Tumingin si Serena sa maulan na bakuran. Pagod na ako. Magpahinga ka, pero wag kang susuko. Sa Maynila, tuluyang palabas ng mga Vergara. Dumating ang balita pamamagitan ni Bembem. Nagkaroon ng memorial service para kay Serena kung saan si Adriel ang nagsuot ng itim at nagpanggap na wasak. Marami raw ang naiyak, lalo na ang mga kliyente at empleyadong naniwalang isa lang itong malagim na aksidente. Maging si Lucita ay muntik nang mawalan ng malay sa unang balita, kaya kinailangan pang kausapin ni Julian ng pahimik upang ipaalam na buhay ang anak niya, ngunit hindi pa pwedeng magpakita. Nay, sabi raw ni Serena sa ina niya sa isang maikling lihim na tawag, nanginginig ang boses. Nay, wag mo munang sabihin kanino man. Pangako, babalik ako sa tamang oras. Humagulgol si Lucita sa kabilang linya. Anak, akala ko talaga kinuha ka na sa akin.
Hindi pa, Nay. Hindi pa ako tapos. Sagot ni Serena habang pinipigilan din ang luha. Lumipas ang mga buwan, unti-unting gumaling ang katawan niya, pero higit sa lahat, mas luminaw ang isip niya. Sa tulong ni Lior, Julian at Bembem, nadagdagan ng mga dokumento at testimonya. Nalaman nilang si Rexon Barda ay may mga nakabimbing kaso at utang at posibleng mabali-balang araw kapag nadiinan. Samantala, lalong lumalabas ang tunay na kulay ni na Adriel at Doña Mirelda. Mabilis ang paggalaw nila sa mga asset, sa insurance at sa kontrol sa negosyo. Masyadong mabilis para sa mga tunay na nagluluksa. At isang gabi, habang nakaupo si Serena sa gilid ng kama sa baryo at pinagmamasdan ng lumang sewing box na ipinadala sa kanya ni Bembem kasama ang nadagdagang USB drives at papeles, dumating ang pinakamatinding balita. Tuloy na raw ang kasal ni na Adriel at Kiara. Hindi pa man lubos na natutuyo ang kunwaring luha ng lalaki sa memorial, naghahanda na ito para sa panibagong buhay kasama ang mas batang babae na siyang isa sa mga dahilan kung bakit siya gustong ipatumba. Matagal na nakatitig si Serena sa kawalan matapos marinig iyon. Pagkatapos, marahan niyang isinara ang takip ng sewing box, tumayo kahit may kaunting kirot pa sa tagiliran at tumingin kay Lior na noon ay kararating lang. Kailan? Tanong niya. Sa loob ng ilang buwan, sagot ni Lior, kapag nakumpleto na nila ang declaration na presumed dead ka. Tumanggo si Serena. Wala nang panginginig sa boses niya nang magsalita siyang muli. Pagdating ng araw na yon, sabi niya, hindi na nila ako makikita bilang babaeng tinapon nila sa bangin. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng maliit na klinika sa baryo, nagsimula ang tunay niyang pagbabalik. Hindi bilang sugatang asawang nagtatanong kung bakit siya pinagtaksilan, kundi bilang babaeng matiyagang bumuo ng ebidensya, ng lakas, at ng tamang oras para wasakin ang kasinungalingang itinayo sa ngalan ng kamatayan niya. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakagaan sa pakiramdam na alam nating magkasama-sama nating tinatahak ang bawat pait, bawat bangbangon at bawat hustisyang hinihintay sa kwentong ito. Ngayon, simulan na natin ang wakas. Nang sabi ni Serena kay Lior na sa araw ng kasal ay hindi na siya makikita bilang babaeng tinapon nila sa bangin, hindi iyon bugso lamang ng galit. Hindi rin iyon padalos-dalos na yabang. Isa iyong pangakong binuo mula sa sakit, pinatibay ng panahon, at inihanda ng dahan-dahan sa katahimikan. Sa mga sumunod na buwan, lalo siyang naging maingat. Habang sa Maynila ay unti-unting binubuo ni na Adriel, Doña Mirelda at Kiara ang panibagong mundong akala nila'y para sa kanila na, sa baryo naman ay tahimik na binubuo ni Serena ang pinakamatibay na sandata niya, katotohanan. Hindi siya agad bumalik sa lungsod. Ayon kay Doc Salve, kahit magaling na ang mga pangunahing sugat niya, kailangan pa ring mag-ingat sa biglaang pagod at stress. Pero para kay Serena, ang mas mahalagang dahilan kung bakit siya nanatili muna sa San Isidro ay ang pagbabago sa loob niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang asawang kailangang i-please, wala siyang biyanan na kailangang pagbigyan, at wala siyang bahay na punong-puno ng tensyon. Tahimik ang baryo. Sa umaga, nagigising siya sa tilaok ng manok at hampas ng alon. Sa hapon, naaamoy niya ang bagong saing na kanin mula sa bahay ni Nayandro at Pining Mabalin. Sa gabi, naririnig niya ang kuliglig at ang mahinang radyo ni Maestra Eliunid sa katabing bahay. Doon niya naranasang muling maging tao. Hindi lang asawa, hindi lang negosyante, at lalong hindi biktima. Ate Serena, sabi ni Pining minsang magkasama silang nag-aayos ng mga pinatuyong bulaklak sa silong. Alam mo, bagay pala sa iyong simpleng buhay. Napangiti si Serena. Simple lang sa tingin mo, pero dito ako unang nakahinga ng walang takot. Baka kasi noon mali ang mga taong nakapaligid sa iyo, sagot ni Pining habang nagtatali ng abaka ribbon. Kahit maganda ang bahay, kung puro ahas ang kasama mo, parang gunbat pa rin. Napatawa si Serena ng unang pagkakataon ng walang pait. Pero sa likod ng maliliit na ngiti iyon ay hindi niya nakakalimutan ang dahilan kung bakit siya naroroon. Regular pa rin ang pagdating ni Lior at ni Toto para magdala ng updates.
Si Bembem naman ay halos linggo-linggo ang tawag, minsan umiiyak, minsan galit na galit, minsan naman ay puno ng tsismis mula sa Maynila. Be, sabi nito sa isang tawag, hindi mo kakayanin ang kapal ng mukha ni Kiara. Nagpa-bridal fitting na raw, tapos kung umasta parang matagal na siyang reyna ng buhay mo. Tahimik lamang si Serena. Dati, baka nasaktan na naman siya ng matindi sa ganung balita. Pero ngayon mas nangingibabaw na ang kakaibang linaw. Hayaan mo sila, mas okay ng kampante sila. Ako talaga gusto ko nang manampal. Siningal ni Bembem sa kabilang linya. Pero sige, ikaw ang masusunod. Basta pagdating ng araw na babalik ka, gusto ko nasa unahan ako. Hindi lang si Bembem ang gumagalaw. Si Attorney Julian Veira ay maingat ding naghahanda ng legal na mga hakbang. Ilang beses siyang bumiyahe sa baryo. Laging payak manamit at may dalang mga folder na puno ng kopya ng bank movements, transfer requests, at mga dokumentong nagpapakitang minadali ni na Adriel at Doña Mirelda ang paghawak sa mga ari-arian at insurance ni Serena kahit hindi pa maayos ang lahat ng proseso. Mas nagmukha silang guilty dahil sa pagmamadali, sabi ni Julian isang hapon habang nakaupo sila ni Serena sa lumang mesa sa klinika ni Doc Salve. Kapag tunay kang nagluluksa, hindi ka sabik na sabik kumuha ng authority at mag-liquidate ng assets. Tumingin si Serena sa mga papeles. May laban ba tayo? May laban tayo, sagot ni Julian. Pero hindi lang ito civil. Kapag nagsalita si Rexon Barda, mas lalakas ang kaso. Iyon ang pinakamalaking alalahanin nila noon. Si Rexon ang nawawalang piraso sa gitna ng lahat. Kung walang direktang ugnay sa tangkang pagpapatay, pwede pa ring magtago sa likod ng aksidenteng narrative sina Adriel at Doña Mirelda. Ngulit dumating din ang pagbabagong iyon sa paraang hindi inaasahan. Halos 8 buwan matapos ang insidente, nakatanggap si Lior ng impormasyon na nasangkot si Rexon sa hiwalay na gulo sa Pampanga at nahuli sa isang buy-bust operation na may kasamang illegal firearms. Doon nagsimulang gumuho ang tapang nito. Sa tulong ng legal pressure at ng pangakong maibabawas ang ilang pananagutan kapalit ng buong salaysay, pumayag itong magsalita. Sa isang lihim na meeting sa safe house na inayos ni Lior, naroon si Serena sa kabilang silid habang pinapakinggan ang recorded testimony ni Rexon. Hindi nila hinayaang magkaharap agad ang dalawa. Sapat na ang boses ng lalaki para muling buhayin ang bangungot. Si Adriel mismo ang kumausap sa akin. Ang sabi niya, may site visit sa Bataan. Kailangang magmukhang aksidente sa kalsada. May down payment. Ang nanay niya, si Doña Mirelda, alam ang lahat. At yung babae, si Kiara, alam niyang may ipapagawa para mawala na ang misis. Napasaupol si Serena sa bibig niya. Kahit alam na niya ang totoo, iba pa rin ang marinig iyon ng malinaw. Iba pa rin kapag ang mismong kasabwat na ang umaamin. Tuloy-tuloy ang kaso, sabi ni Lior matapos ang playback. Pero kailangan pa rin natin ng tamang timing. Tamang timing? Ulit ni Serena, dahan-dahan nang tumitingin sa kanila. Hindi ba sapat ito? Sapat para simulan, pero kung gusto mong wasak ang lahat ng itinayo nilang kasinungalingan, mas mabigat ang bagsak kung sa araw na akala nilang panalo na sila, doon sila babagsak. Iyon ang araw ng kasal. Hindi na nagbago ang plano. Habang sa Maynila ay tuloy ang engrandeng paghahanda, si Serena naman tuloy rin sa paghahanda ng sarili niyang pagbabalik, ngunit sa mga buwan bago iyon, may isa pang mahalagang pagbabagong nangyari sa buhay niya. Hindi na lamang siyang nagtatago at naghihintay. Nagsimula siyang kumilos para sa mas malaking layunin. Sa tulong ni Napining, Maestra Eluned at Doc Salve, nagbukas siya ng maliit na proyekto sa baryo. Pag-process ng dried flowers, buri-wrapped gift bundles, at event souvenirs na ibinibenta sa ilang kontak ni Bembem sa Maynila sa ilalim ng ibang pangalan. Kahit lihim pa ang tunay niyang kakilanlan, kumita iyon ng maayos. Ang mga biyudang mangingisda, ilang inang iniwan ng asawa at mga dalagitang huminto sa pag-aaral ay nagkaroon ng dagdag kabuhayan.
Hindi lang ikaw ang binubuhay mo rito. Sabi ni Maestra Eluned, minsang pinagmamasdan si Serena habang nagtuturo ng simpleng bouquet assembly sa 4 na babae. Napahinto si Serena. Nung una, ang gusto lang niya ay makaligtas at makaganti. Ngunit sa baryong iyon, napangsin niyang hindi sapat ang hustisya kung sarili lang ang aayusin niya pagkatapos. Mas may kabuluhan ang pagbangon kapag may nahihila kang iba pa itaas. Dumating din ang araw na kailangan na niyang bumalik sa Maynila, pansamantalaman at sa pinakaiingatang paraan. Hindi siya pwedeng basta magpakita. Kaya inayos ni na Bembem at Maita Sempio ang kanilong matagal ng caterer turned stylist friend ang magiging itsura niya sa araw ng kasal. Elegante, marangal, ngulit hindi lantad hanggang sa tamang sandali. Si Lucita, na ilang buwan ding nagtago ng lihim ng may basag na puso, ay nakayakap ng mahigpit sa anak niya sa unang pagkakita nilang muli sa safe house. "Anak," iyak nitong nasabi, "hindi ko alam kung paano ko natagalan ng mga buwan na akala ng lahat wala ka na." "Pasensya ka, nanay," sagot ni Serena habang nakahawak sa mga kamay nitong nanginginig. "Kung nagpakita agad ako, baka hindi natin silang tuluyang mapanagutan." "Hindi na mahalaga ang yaman," Sagot ni Lucita. "Ang mahalaga, buhay ka." Ngumiti si Serena, ngunit may bago ng tibay ang ngiting iyon. "At mabubuhay ako nang hindi na nila ako kayang kontrolin." Dumating ang araw ng kasal ni na Adriel at Kiara sa isang heritage chapel sa Intramuros. Mula umaga pa lamang, parang isang malaking palabas na ang buong venue. Puting bulaklak, mamahaling kandelabra, live quartet at mga disitang kilala sa lipunan. Naroon sina Helvio Marquen, Tisay Buan, Rico Zel Paete at iba pang dating nakikisipsip sa pamilya Vergara. Naroon din si Mavi Solis bilang host ng reception, si Lineth Quijano bilang coordinator at maging ilang dating kliyente ni Serena na hindi alam ang buong totoo. Sa bridal suite, abala si Kiara sa pagpaparetouch. Ayon sa update ni Bembem, kung umaasta raw ito ay para bang sa wakas ay nakuha na niya ang tropeyong matagal niyang gustong angkinin. Si Doña Mirelda naman ay naglalakad sa paligid na nakataas ang baba, parang siya ang nanalo laban sa buong mundo. Si Adriel, sa mga larawang lihim na naipadala ng isa sa mga staff na kakampi ni Bembem, ay maayos ang tabas ng Amerikana at malamig ang ngiti. Isang lalaking akalay nalinis na ang daang patungo sa bagong buhay. Ngunit hindi nila alam, isa-isa nang pumapasok sa venue ang mga taong magpapabagsak sa kanila. Nasa loob na si Lior kasama ang 2 kasamang operatiba na nakasibilyan. Nandoon din si Julian na may dalang legal documents para sa asset freeze at complaint packets. Si Bembem na kunwaring bahagi lang guest suppliers ay halos hindi mapakali sa tensyon. Si Rexon sa ilalim ng proteksyon at may kasamang otoridad ay nasa sasakyang nakaantabay sa labas. At si Serena, ang babaeng inakala nilang patay, iniyakan sa memorial at pinaghatian ng buhay, ay tahimik na naghihintay sa hudyat. Nagsimula ang seremonya. Tumugtog ang quartet. Humakbang si Adriel sa altar na may mukhang solemn, ngulit may bakas ng kayabangan sa tindig. Maya-maya ay lumabas si Kiara, balot sa puting bestida, kumikinang ang belo at tila wala ni katiting na konsyensya sa katawan. Sa unang bahagi ng misa, maayos ang lahat. Ngunit bago pa man makarating sa pinakaimportanteng bahagi, bahagyang bumukas ang pintuan ng simbahan. Isa-isang napalingon ng mga bisita. Pumasok si Serena. Hindi siya nakaitim. Hindi rin siya nakadamit na parang multo ng nakaraan. Nakasuot siya ng malinis, eleganteng cream dress na hanggang sakong. Simple ngunit mariing nagdadala ng dignidad. Wala siyang kailangang sobrang dekorasyon. Ang mismong buhay niyang presensya ang pinakamalaking dagok. Kasama niya sina Lucita, Bembem, Lior at Julian. Nang makita siya ni Adriel, literal na namuti ang mukha nito. Si Kiara ay napahawak sa altar rail, halos mawalan ng balanse.
Si Doña Mirelda naman ay napaatras, tila nakakita ng patay na bumangon. Hindi maaari, bulong nito. Huminto ang pari. Natahimik ang buong simbahan. Si Serena ay hindi sumugod, hindi siya sumisigaw. Lumapit lamang siya ng sapat upang marinig ng lahat ang boses niya. Pasensya na sa pagkakaintala, pero hindi pwedeng ituloy ang kasal na ito habang buhay pa ang legal na asawa ng lalaking nasa altar. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong simbahan. May ilang bisita ang napatayo. May ibang napahawak sa dibdib sa gulat. Si Adriel ay tila gustong umurong, ngunit hindi makagalaw. Serena, nanginginig nitong sabi, Akala mo patay na ako? Yun naman talaga ang gusto nyo, di ba? Hindi totoo yan, sigaw ni Kiara, ngunit ramdam ang takot sa boses nito. Baliw ka lang! Bago pa man makasagot si Serena, humakbang si Julian at iniabot sa pari at sa ilan sa pangunahing saksi ang mga kopya ng complaint at legal notice. Kasunod noon, lumapit si Lior at ipinakilala siyang sariling otoridad na may hawak ng preliminary criminal findings. Pagkatapos, dinala sa loob si Rexon Barda. Sa sandaling makita ni Adriel ang lalaking iyon, para itong nawalan ng tuhod. Iyan, sabi ni Serena, itinuro si Rexon. Ang taong kinuha ninyo para ipamukha sa buong mundo na aksidente ang tangkang pagpatay sa akin. Sunungaling, sigaw ni Doña Mirelda. Ngunit agad na pinatugtog ni Lior ang bahagi ng recorded testimony ni Rexon. Sa bawat salitang, si Adriel mismo ang kumausap sa akin at alam ng nanay niya ang lahat, ay mas lalong lumulubog ang mga mukha sa paligid. Ang mga bisitang kanina ay nakangiti para sa isang kasal, ay ngayoy saksi sa pagbagsak ng isang maruming kasinungalingan. Hindi ko intensyong sirain ang araw na ito, sabi ni Serena habang nakatingin kay Adriel. Kayo ang sumira sa sarili niyong buhay nang magpasya kayong patayin ako para makuha ang gusto ninyo. Naiyak si Kiara, ngulit hindi yon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng isang taong nahuli. Adriel, may sinabi ka sa akin na tapos na ang lahat. Napabaling si Serena sa babae. Oo, tapos na sana ang lahat kung natuloy ang plano niyo, pero hindi ako namatay. Sunod-sunod dong kumilos ang otoridad. Si Adriel ay nilapitan at pinusasan sa harap ng lahat. Si Doña Mirelda ay sumigaw, nagwala at pilit pang humawak sa Amerikana ng anak, ngunit wala na ring nagawa. Maging si Kiara ay inihiwalay at pinigilang makalapit nang makitang tinangka nitong kunin ang ilang dokumento mula sa kamay ni Julian. Ngunit hindi roon nagtapos ang pagbabalik ni Serena. Sa harap ng lahat, malinaw niyang sinabi ang huling bahagi ng kanyang sorpresa. Ang lahat ng business assets na ilegal ninyong tinangkang ilipat ay pinapa-freeze ko na. Ang mga ari-ariang nakapangalan sa akin ay babawiin ko sa legal na paraan. At ang bahagi ng kikitain mula sa mga maibabalik ay hindi ko gagamitin para magtayo muli ng marangyang buhay para sa sarili ko. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong minsang naniniwala sa palabas ng mga Vergara, sa mga empleyadong tahimik na nasaktan sa pagkakawatak-watak ng negosyo, at sa mga babaeng nasa likod ng simbahan na kasama sa maliit na livelihood group niya mula sa baryo. Gagamitin ko iyon, dugtong niya, para magtayo ng pundasyon na tutulong sa mga babaeng iniwan, inabuso, o gustong burahin ng mga taong akala nila'y pag-aari nila ang buhay ng iba. Tahimik ang buong simbahan. Sa wakas, hindi na lamang iyon kwento ng isang asawang nagtaksil at isang babaeng nakaligtas. Isa na iyong pormal na wakas ng lumang Serena at simula ng bagong buhay na hindi na nakasandal sa pag-ibig ng maling tao. Makalipas ang 2 taon, tuluyan ng nahatulan sina Adriel at Doña Mirelda sa mga kasong may kaugnayan sa tangkang pagpatay, conspiracy at pandaraya sa ari-arian. Si Kiara ay nadamay sa mga kasong pagtatago ng ebidensya at pakinabang mula sa iligal na transaksyon. Unti-unting gumuho ang pangalang matagal nilang pinagyabang. Ang mga taong dati nakapalibot sa kanila ay isa-isang lumayo. Ang mansyon ng mga Vergara ay naibenta sa settlement. Ang ilang natitirang asset ay naibalik kay Serena ayon sa proseso ng batas.
Ngunit hindi siya bumalik sa dati niyang pamumuhay. Sa halip, pinalawak niya ang maliit na proyekto sa baryo at itinatag ng Amanecer Foundation, kasama sina Bembem, Maestra Eluned, Doc Salve, Pining, Yandro, Toto, at maging si Julian. Naging sentro ito ng livelihood training, scholarship support, legal aid referral, at emotional recovery programs para sa mga babaeng dumaan sa matinding pagsubok. Ang dati niyang floristry business ay muling lumago, ngunit ngayon ay may mas malalim ng layunin, magbigay trabaho sa mga babaeng nangangailangan ng panibagong simula. Isang hapon, sa araw ng pagbubukas ng bagong gusali ng foundation, magkatabi sina Serena at Lucita sa harap ng plaka. Kumakaway ang mga kababaihan sa likuran nila, bitbit ang mga bouquet at handmade crafts na sila mismo ang gumawa. Sa di kalayuan, kausap ni Julian ang ilang donors habang si Bembem ay abala sa kakautos sa lahat na maayos ang upuan at huwag sisira sa motif. Anak, mahina ngunit buong pagmamalaki sabi ni Lucita. Akala ko noon ang pinakamagandang mangyayari sa buhay mo ay magkaroon ka ng mabuting asawa. Napangiti si Serena at tumingin sa paligid. Ako rin, Nay, pero mali pala tayo. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay natutunan kong mabuhay kahit wala ang maling tao. Mahigpit siyang yinakap ni Lucita. At sa gitna ng palakpakan, tunog ng kamera at liwanag ng hapon na tumatama sa bagong gusali ng Amanecer Foundation, malinaw na malinaw ang wakas ng kanyang kwento. Ang babaeng minsang pinlanong ipapatay para mapalitan ay hindi lamang nabuhay. Siya ang tuluyang bumawi sa sarili niyang pangalan, dangal at kinabukasan. At ang buhay na minsang gustong wasakin ng asawa, biyenan at kabit ay siya ngayon buhay na nagbibigay lakas at pag-asa sa marami pang ibang babae.